Magandang buhay! Ngayong araw ay makakapakinig na naman tayo ng isang kwento na nagmula sa Laguna. Alam mo ba ang isa sa mga pinakasikat na lawa mula roon? Ito ay tinatawag na lawa ng Laguna. Ito ang pinakamalaking lawa sa buong bansa. Ito ay mayroong 78,000 ektarya, may 6 na lalawigan, 12 lungsod at 49 na bayan. May 24 din na ilog ang direktang umaagos patungo sa lawang ito. Ang kwento natin ngayong araw ay patungkol sa magkapatid na ang pangalan ay Mangita at Silarina. Ating pakinggan ang kanilang kwento. Maraming taon na ang nakalilipas, sa pampang ng Laguna de Bay ay may naninirahang isang mahirap na mangingisda at ang kanyang pamilya. Maagang namatay ang asawa ng mangingisda, kaya't siya na ang mag-isang nagpalaki sa 2 anak nilang babae. Kapwa napakaganda ng 2 anak nila, bagamat magkaiba ang kanilang mga katangian. Si Mangita ay may kayumangging balat at mahaba at itim na buhok. Mabait siya at mapagbigay, kaya naman mahal na mahal siya ng lahat ng mga kakilala. Masipag din siya. Siya ang katulong ng kanilang ama sa pananahi ng mga lambat at pagbibigkis ng mga sulong na ginagamit sa gabi-gabing pangingisda. Masayahin din si Mangita at ang kanyang mga dalisay ng ngiti ang nagbibigay liwanag sa munti nilang kubo. Ang kapatid naman niyang si Larina ay maputi at nagtataglay ng mahaba at manilaw-nilaw na buhok. Subalit, hindi siya katulad ng kapatid niya na si Mangita. Si Larina ay ubod ng tamad at maghapon lamang nagsusuklay at nag-aayos ng mahaba niyang buhok. Malupit din siya at walang pagmamahal sa mga bagay na nabubuhay sa kanilang paligid. Madalas siyang nanghuli ng mga paru-parong tinutusok hanggang mamatay, saka ginagawa niyang palamuti sa kanyang buhok. Minsay, hindi agad namamatay ang paru-paro at ikinututuwa ni Larina ang makitang pumupusag-pusag pa ang kawawang nilalang habang nakatuhog at nakapalamuti sa kanyang buhok. Pagkatapos nito'y nagtutungo siya sa lawa upang walang sawang pagmasdan ang kanyang kagandahan. Dahil sa magkaibang ugali ng magkapatid, ay lalong hinangaan at minahal ng mga tao si Mangita. Samantalang, iniwasan naman nila ang malupit at makasariling si Larina. Lalo namang lumaki ang inggit at selos na nadarama ni Larina kay Mangita nang dahil dito. Isang araw, isang matandang babaeng pulubi ang nagtungo sa kanilang kubo upang humingi ng kaunting kanin para sa kanyang maliit na mangkok. Abala noon si Larina sa pagsusuklay ng kanyang buhok, kaya't hindi niya nagustuhan ang pangaabala ng pulubi. Sinigawan niya ang pulubi. Hindi pa siya nagkasya at kanya rin itong itinulak palayo. Natumba ang matandang babae at nabagok ang ulo sa bato dahil sa tindi ng pagkakatulak. Narinig ni Mangita ang ingay at humahangos siyang lumabas mula sa pagsusulsi ng lambat. Maagap niyang tinulungan ang kaawa-awang pulubi. Ginamot din niya ang sugat nito at pinatigil ang pagdurugo. Pagkatapos ay sumandok siya ng kanin mula sa palayok at pinuno ang mangkok ng pulubi. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Hindi ko malilimutan ang kabaitan at pagiging maawain mo. Ang sabi ng matandang babae kay Mangita bago siya dahan-dahang lumakad paalis.
Hindi niya kinibo si Larina na nooy natatawa at nangahamak pa sa kanya. Larina, hindi mo dapat iyon ginawa sa matanda. Kaawa-awa naman siya. Ang paalala ni Mangita kay Larina. Huwag kang magmagaling dyan. Ang nakairap na sagot ni Larina dahil sa ipinagpapalagay nitong nakikialam ang kanyang kapatid. Isang araw, lumuwas ang kanilang ama sa lungsod upang ipagbili ang mga huli niyang mga isda. Subalit, sa kanyang pagbabalik ay nahawa siya ng sakit na laganap sa lungsod. Naratay ang kanilang ama at hindi na nalunasan ng kanyang karamdaman. Sa kanyang pagyaoy, naiwan niyang lubos na ulila ang magkapatid. Dahil sa pagkamatay ng kanilang amay, nag-isip si Manggita ng magagawa upang magkaroon siya ng pagkakakitaan para sa mga pangangailangan nilang magkapatid. Gumawa siya ng magagandang kagamitan mula sa mga kabibe na kanyang ipinagbibili. Subalit, ang kinikita niya'y halos hindi sapat ipambili man lang ng pagkain, kaya't nakiusap siya sa kanyang kapatid na kung maaari ay tulungan siya nito na gumawa ng mga bagay na pwede nilang ipagbili para sila ay kumita. Ngunit, tulad ng dati, hindi tumulong si Larina at nagpatuloy lang sa pagsusuklay at pag-aaliw sa sarili. Napilitan tuloy si Mangita na magtrabaho ng magtrabaho upang may makain silang magkapatid. Dahil sa sobrang pagod ay nanghina ang kanyang katawan, kaya't siya'y madaling nahawa ng sakit na lumalaganap sa bayan. Nang nakaratay na siya'y nagmakaawa siya kay Larina na alagaan siya. Subalit, dahil sa malaking galit nito sa kanya at dahil sa likas na kasamaan ng ugali niya'y, hinayaan niya lamang lumala ang kalagayan ng kapatid. Nang naghihingalo at malapit nang mamatay si Mangita, ay bumalik ang matandang babaeng pulubi na may dalang supot at mumunting buto ng halaman. Dumukot siya ng isa at isinubo kay Mangita. Nagsimulang bumuti ang kalagayan ng dalaga. Subalit, dala ng panghihinay hindi pa rin itong makayang alagaan ang sarili. Inihabilin ng matanda ang supot ng buto kay Larina. Subuan mo siya ng isang buto oras-oras hanggang sa pagbabalik ko. Naiwan ang mga buto kay Larina, subalit hindi niya binigyan si Mangita. Katunayan, sa laki ng inggit at muhi sa kapatid, hinangad niyang mamatay na si Mangita. Kaya, sa halip na alagaan ng kapatid, itinago ni Larina ang mga buto sa kanyang mahabang buhok. Dahil dito'y muling lumala ang sakit ni Mangita at patuloy na humina ng humina ang paghinga. Aga-ubuhay na siya nang bumalik ang matandang babaeng pulubi. Bakit hindi siya gumaling? Sinubuhan mo ba siya ng buto tulad ng biling ko? Ang tanong ng matanda kay Larina. Oo, heto pa nga ang supot eh. Ang sagot ni Larina habang ipinapakita pa ang supot na wala ng laman. Hinalughog ng pulubi ang kubo at bukuran, subalit wala siyang nakitang itinapon o itinagong buto. Muling nagtanong ang pulubi kay Larina, na sinagot naman ng nayayamot ng si Larina ng oo. Batid ng pulubi ang pagsisinungaling ni Larina, kaya't sa sandaling iyo'y biglang nagliwanag ang buong kubo. Halos kasintindi ng liwanag ng araw, ang liwanag na sumilaw kay Larina. Nang maglaho ang liwanag ay hindi na pulubi ang kaharap niya, kundi isang magandang diwata. Ako ang pulubing humingi ng kaunting kanin, subalit ipinagtabuyan mo.
Ninais kong matalos kung ang kagandahan ng iyong mukha'y siya ring ganda ng iyong puso. Subalit, nagkamali ako. Si Mangita ay nakapasa sa aking pagsubok dahil sa malinis niyang puso. Kaya, isasama ko siya sa aking tahanan sa pulo nitong lawa. Subalit ikaw ay masama. Kaya mula ngayon, luluhod ka habang panahon sa ilalim ng lawa at magsusuklay upang masuyod ng walang katapusan ang mga butong itinago mo sa iyong buhok. Pumalakpak ang diwata at pumasok ang ilang bulilit at hinatak patungo sa pusod ng lawa ang humihiyaw na si Larina. Pagkatapos nito ay inaya niya na si Mangita upang umuwi sa kanyang tahanan. Mula noon, doon na sa magandang tahanan ng diwata na malagi si Mangita at habang buhay silang masaya at mapayapa. Si Larina naman ay nasadlak sa ilalim ng lawa at walang tigil niyang sinusuyod ang kanyang buhok upang isa-isang matanggal ang mamunting butong itinago niya rito. Mula sa mga butong ito'y sumibol ang mga luntiang halamang lumutang sa tubig at tinatawag na ngayong water lily. Tuwing lumalakas ang ulan at hangin, inaanod ang mga halamang ito sa ilog Pasig. At sa tuwing nakikita ng mga tao ang mga halaman, ay naaalala nila si Larina at ang kanyang kasamaang nagsadlak sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Wakas. Tandaan natin na ang tunay na kagandahan ay makikita sa nilalaman ng ating puso. Kaya't huwag nating gayahin ang ginawa ni Larina. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag mong kalilimutang mag-like, comment, at subscribe sa ating YouTube channel. Pindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na ating ilalabas. Paalam!